At muli po nagbabalik ang ating programang Ang Realidad sa ating second half na ating program. Ayan, balikan natin. Sabi ko nga ni po kanina, ang kabuhayan pong ito na pag-usuman ay negosyo ng pamilya. Kaya sa second half ng ating pong program ay ating pong makakasama ang isa pa rin sa pamilya ng Inaw, ano po, na pinamanahan ng kailang lola, ng nanay, at ngayon ay silang magkakapatid. At makakasama natin ngayon si Ate Siti Carna Inaw Monreal. Magandang hapon sa iyo, ate. O magandang araw sa iyo, ate Siti Carna. Magandang hapon din po. Ayan. Ayan, at ate, sabi ni ate Priscel kanina, sabi ni ate Priscel kanina, ay sila daw ay 16 years na sa pag-usuman. Ano? Bilang magulang, pinamanahan ng inyong mahal na ina. Sa inyo naman, ilang taon ka na nagsusuman? Mula pagkabata ko po. Mula pagkabata, ilang taon ka na ngayon? Ano na po ako, 37 na po. 37. 37 years. Yung masasabi natin talagang ito ay hindi lang negosyo, kundi talagang ikinabubuhay na ng pamilya ng Inaw dito sa Gasan. At doon sa mga nagtatanong, ano po ang sumanan pong ito sa Gasan, matatagpuan dito po sa Ilayang Kuatis. Ilayang Kuatis ba? Opo. Ilayang Kuatis, dito po sa bayan po ng Gasan. O dito po, at ang lugar po ito matatagpuan dito po sa Ilayang Kuatis, sa Masiga, Gasan, Marinduque. Ano po? So, Ate Siti Carna, ano bang palayaw mo? Carna po. Carna, ayan, si Ate Carna, in short, ano? So, within 37 years ng inyong pag-usuman, ano? At ngayon nga, nakikita natin na isang malaking batya itong pinaglalagyan ng kailang sinusuman ngayon. At ilang kilo ito? 25 kilos po. 25 kilos. Ayan. At ano yung kaibahan ng suman mo? Kasi yung kay Ate Priscil kanina ay plain. Opo. Ito ano ang meron May tinta po itong lahok. Tinta? Opo, Anong ibig sabihin ng tinta? Tinta ba ito ng ballpen? O? Tinta po na malagkit. Ayun. Yung tinta po na malagkit para sa ating mga kababayan ay yung pong medyo may kulay, ano po, ma-violet, minsan maitim-itim na bigas malagkit, ano po. Na siyang inahalo naman nila para magkaroon po ng kakaibang twist yung kulay, ano po. So, gaya po na nabanggit kayo ni Ate Priscil, ano, the same po ng preparation, Ate Carna, ano. Ilang kilo ngayon itong nakapreparang ito? 25 po. 25 kilos din. At gaya po nung kay Ate Priscil ay naabot din ito ng ilang buong nyug, nasa 10, ilang buo ng nyug? 20 po. 20, ano po, na buo ng nyug ang nakalok. Ate, siguro tanong din lang natin para sa kadagdagan, ano, 37 years. Apo. Ayan. Ano ang masasabi mong gaano nakalaki ang naitulong sa inyong pamilya? Malaki po naitulong sa amin. Nakapagpaaral po ako ng anak na grade 12 po, nakagraduate po siya. Oo. Ngayon po nasa Maynila na nagtatrabaho na. Tapos yung grade 12 ko po ngayon. Tapos ito po ang ano namin. Ito na pong hanap buhay namin mag-asawa. Pangkabuhayan sa araw-araw. Oo. Ito na pong ano namin talaga. So, kayo natatanong kay Ate Priscil kung nakakailang times sila magluto sa loob ng isang araw po. Linggo. Nakaka 3 times. Ang tanong ko naman sa inyo, ano naman yung pinaka challenge sa pagluluto ninyo? Meron bang panahon na humihina din kayo? Opo, meron din po. Ang ano po namin, kalaban po namin ay mga lansones, mais, yan po ang kalaban namin. Anong ibig sabihin, Ate karaniwan lang po kasi yung lansones at saka yung mais po, karaniwan lang daw po nalabas yun. Oo, ibig sabihin hindi palagi. Kaya pag lumabas, ay mahina po. Humihina kayo. Ayun. Kasi ina-compute nga namin kayo na kung 3 times a week, ibig sabihin, more or less, may 6,000 o 5,000 a week. Pero, siyempre, merong ups and down din ang bawat negosyo. Yung panahon ng taglansunes, yung panahon ng mais, at iba pa mga putas, doon humihina ang inyong benta. Oo. Saan namang panahon sobrang malakas naman yung pag December po at mahal na araw. Ayun. Wala po kaming pahinga. Ibig sabihin, araw-araw naman yun. Opo. Tsaka ang order po noon, panayan, tawag po sa amin. Preparean mo kami ng garini. Ang billing ko lang po naman sa customer namin, huwag po siya ma-order urada-urada. Kasi po, maibigay po namin ay hilaw, masisira po kami naman sa kanila. Kaya sabi po namin, bago po kayo mag-order, matawag po agad kayo. Bilang ngayon po, kailangan na ninyo
mga Merkulis po, Huwebes, matawag na po So, kayo. 2 to 3 days before. Para po, aram po namin. Lalo na pagka-season dahil sobrang araw-araw halos Tsaka yung malagkit po, hindi natin sigurado kung bagong dating. Ayun. Isa sa challenge din sa inyo yung supply ng malagkit. Galing pa po Mindoro. Oo. Ano pa yung ibang challenge pa rin sa inyo? Yung bang nyug, minsan nagiging problema din. Ayun. Tsaka nyug din po, wala rin dahil kami. Sa ating mga kababayan, ito po ay napakahalaga po sa kanila dahil ito yung pangunahin lang materyales bukod po sa bigas malagkit at saka po nyug, ito pong kailang balutan. Ito ay talbos po ng niyog. So alam naman natin pag panahon ng binagyo, Yan, so ilang buwan after ng typhoon at naapektuhan, hindi sa hinihingi, ay talagang nawawalan ng talbos yung mga nyog at ito'y nagiging isa sa problema nila. Bukod pa nga ni pagka binagyo, nalalagas nga ni yung mga bunga ng nyog, so nagiging problema din ninyo. Yung bunga rin po ng nyog. Oo. So ano naman yung ginagawa nyong solusyon? Siyempre, bawat negosyo, hanahanapan ng solusyon pag may mga ganong problema. Ay nag-iba po kami ng hanap buhay. So yun ang naging nahanap ng alternatibo. Nahanap po kami agad ng ibang kapalit. Pero pagka binabalik po, nabalik din po namin. Pero ito po talaga ang madalas namin ginagawa. Main, oo. Yan po talaga. So yung ganun, talagang sabi nga natin, mga kababayan natin, mga karealidad, siguro dapat gaya po ng pamilya ng Inaw, hanap din po tayo ng pangkabuhayan na pang long term ng kabuhayan. Gaya ng napag-usapan namin kanina ni Ate Priscel, hindi na kinakailangan, hanap tayo ng kabuhayan na hindi na kinakailangan lumuwas, hindi na kinakailangan tayo lumayo, papahiwalay sa ating pamilya. Ayan, siguro tanong din natin Ate Carna, natanong na rin natin ito kay Ate Priscel kanina, dahil marami sa gumagawa ng produkto, pagka sila ay marami ng client, sikat na sila, inaliitan nila. Kayo, ano ang inyong sikreto para mabalansin yun? Hindi naman kayo lugi, na masaya naman yung customer. Ang inaano po namin, minsan po sinasabi po namin doon sa customer na medyo tumaas po yung materyales. Hindi po namin sila natawaran. Pero po meron po naman customer na natawaran din po namin kasi minsan daw po nabenta nila sa kabila. Ayan. So, ito linawin na natin na meron po dalawa kasing presyo. Ganun naman talaga sa negosyo. Pag ang panggamit, regular price po yan. Pero pag pangtinda at regular naman kumukuha, ay medyo nabawasan ba o nadagdag na lang kayo ng product? Nadagdag na lang po. Ayun. Iba po kasi yung inatawaran, ang tawag doon, iba yung inabawasan ng presyo kaysa sa inatawaran. Para magulo. Linawin lang natin. Kasi pag sinabing inatawaran, dinadagdagan nila ng suman. Pag naman kasi discount, pag sinabing discount, binabawasan ng presyo. Pero sa kanila po, regular pa rin, pero ang gagawin na dahil pantinda, nadagdagan nila ng items o ng suman. Ayan. So, magkano nga yung suman ate pagka sa regular na price ninyo? 5 pesos. 5 pesos. Pero pag maramihan ba, nakakabawas pa rin tayo? Ilan ang nadagdag ninyo? Bilang po doon po sa 100 piraso po, 5 po ang tawad namin doon. 5. Sa 100 piraso. Sa 100 piraso. So, hindi na masama. 25 pesos din yun, di ba? So, yun po yung ginagawa naman po nila. And, sa mga kababayan po natin, so marami na ba kayong suki? At mga taga saan yung suki ninyo? Ang suki ko po minsan taga Santa Cruz, taga Maynila po. Dati po Barlenton po, nakuha sa amin. Dumaan po ang pandemic, nag-stock na po sila. Kaya hindi na po sila nakakuha sa amin. So kaya doon sa mga kababayan natin na baka wala nang contact kay Ate Carna, ay through our program, nanonood sa Marinduque News, baka pwedeng mag-order uli kayo. Ayan. At tikman nyo yung masarap na suma ng gasan. Na sabi nga ni Ate Carna, ay hindi po agad-agad napapanis. Umiitim na po umiitim na, dahil siyempre, naluto po, talagang umiitim na. Pero pag binuksan po ninyo, yung laman po hindi pa rin napapanis. Dahil may sikreto nga po sila, na ito pong kanilang suman ay hinugasan, ang bigas. Pero may mga additives po sila na sikreto, na exclusive lang syempre sa kanila para pangalagaan yung kalidad ng kanilang produkto. So, Ate Carna, sa loob ng 37 years na paggawa ninyo ng suman, ano ang masasabi ninyong
naging ambag na ninyo naging ambag na nito sa inyong Malaki buong pong pamilya? tulong sa amin po. Oo. Nakaraos po kami araw-araw. Oo. Pambili ng ulam, pambaon. So talagang ito Bigas, na opo. yung Ito na po pang-araw-araw talagang ninyo. araw-araw po namin. Oo. At ano ang masasabi mo, may babahagi mo sa ating tagapanood na ngayon nag-iisip na parang gustong umalis, gustong Magsabi lang po kayo sa akin na ma-order po. at pwedeng pantinda na rin nila. Pantinda rin po ninyo. Dagdagan ko na lang po yung pantinda ninyo. Ayan, Kasi oo. Baka gusto nila maging reseller ng gusto po ninyo pang matagalan po ang siraan, ay abigyan ko po kayo ng matagalang masira din po ang paninda. Oo, ibig sabihin ay talagang quality. Quality. Talagang ano po talaga siya, mapatok po siya talaga. Oo. Kahit saan po dalhin. Ito po aming suma, nadala po pa abroad. Oo. Ano mga bansa yung mga karamihan? Minsan po ay nagpunta sa amin po ay Canada. Wow. Tapos po yung ito po ay yung Qatar. Yan po. Bago yung isa po ay US po yung kumuha sa aking huling-huli po. So, nakakatuwa, na ang dami mo na pala talagang kliyente. Imagine nyo mga kababayan, 25 kilos. Gano'ng kalaki itong batya, itong mga karealidad iluluto nila. Bukas po kasi ay atinda po ito. Sa susunod pong araw ay atinda po ito. Dahil ang pangkaraniwan pong pagtitinda po nila Ate Carna ay Sabado. Pagka po Tiangge. At bukod pa po yung mga order. Sabi nga po nila, almost 3 times a week nagluluto po sila. May pwesto rin po kami sa palengke. Ayan, may pwesto sila sa palengke. Dalawa po ang pwesto namin doon. Isang number 8, isang number 7 po. So, yun ay pwesto ng pamilya ninyo? Opo, doon po kay na ate po ay marami po kayong pasalubong doon, mga sari-sari. Ako po naman din sa Bagong Bayan po ay may puto, may mga kalamay dampa rin po. Ayun. Regarding dito siyempre ang kaulam nga nito ay kalamay hati o sabi nga namin kayo ni Ate Priscel ay Sampililok sa Santa Cruz at sa Torrijos. So, pangkaraniwan, gaano karami? Kasi kanina nakita natin, nagkayod sila, nagpagaan ng niyog. Dito po, paga or piga, ibig sabihin, pinrest po nila. 30 kabuo na niyog. At hindi po kayang palabasan ng dalawang mayonnaise, yung nilalagyan ng mayonnaise at saka ilang bottle pa? 8 bottle. Opo. So yun ba ay kasama din sa weekly yung naluto? Opo. Or ano po yun, isang beses lang po kami naluto nun. Isang beses. Pag ano po, yung marami pong, kapag December po, araw-araw nag-ano po rin kami, luto rin po kami. Kasi marami pong na-order ay. So, pero pag ganito pong season, isang beses lang po kami sa isang linggo na gawa. Tapos sunod na naman po, gawa na naman ulit po kami sa isang linggo. Puro bago po ang aming kalamay hati. Ayan. So, dahil ito yung negosyo, Ate Carna, sa larangan ng kompetisyon, alam naman natin na maraming gumagawa din ng suman. Minsan ba nakakaranas din kayo na talagang marami kayong kalaban sa paggawa ng suman? Opo, marami. Pero ang nahanap pa rin po ay suman pa rin po namin. Oo. Kasi po yung lasa po ang hinahanap nila at saka yung tagal po ng aming produkto. Opo. So, hindi naiiwasan, di ba? Sasabihin, mas masarap yung sa amin, mas mura yung sa amin. Kayo, ano ang ginagawa niyo? Ano naman ang sinasagot niyo sa mga? Ang sinasagot po naman namin sa aming mga kompetensya po, tikmi po yung suma namin bago po kita mag-anuhan. Kaya po naman inaano ko sa customer. Siguro sa quality na lang kita. Doon sa mga nanonood po na walang idea, sa lasa po ng suman ni Ate Carna at ng Pamilya Inaw, yung pong kailang suman, pag kinain nyo po, balanse po yung alat. At pagka, pwede nyo po itong kainin ng kahit ikaw ay walang asukal. Dahil meron siyang lasa. May unique po siyang lasa o unique po itong lasa. Pag naman pinartner mo sa asukal, sinausaw mo, lalong sumasarap. Lalo na po kung mayroon pong kalamay hati. Mas malalasahan nyo at parang, lalo na kung ikaw ay mayroong mainit na kape, talagang mabubusog ka dito po sa suman na ito. Ayan nga ni at mga karealidad, alam naman natin na pag may negosyo, may kabuhayan, pangkaraniwan tanong ng ating mga kababayan, ano na baga ang naipundar? Gawa nga ng 37 years na silang nagluto ng suman, at Carna, ano na daw po ang inyong naipundar? Baka po. Baka. So, naging 4 na ang paa.
So ano pa ang inyong ipundar bukod sa alaga ninyong Yung baka? mga ano po, yung mga kaldero. Oo. Tapos tinigil ko na po nga yung pagbababoy at nalugi po ako doon. Nalugi ka. Oo. So ngayon ay nakapokus ka Nakapokus sa na po ako sa pag ano ng alaga baka. ng mga baka. Opo. Mga, ibig sabihin, sobra. Opo. Sobra sa isa. Mahirap na. Oo. At ang lalaki ng kaldero, talaga investment po ito. Magkano isang kaldero, Ate Carla? 5,000. 5,000. Kung ito nasa 10, 50,000. Dun pa lang, ha? At high-tech ang kanilang kayuran dahil di kuryente at yung kanila pong tigaan ay high-tech din. Ano po. So, bukod po dyan, syempre, yung pagkapaaral ng kanilang mga anak na bako, Ate Carla, Opo. ay isa ring investment. At wag niyo pong babaliwalain yung pag-aaral sa mga anak dahil yun tinatawag nating lifetime investment. Diba? Pag napatapos ating mga anak, ay panghabang buhay na yan, na pamana. Na sabi nga natin, ay pag inaswerte-swerte, ayun talaga yung magapayaman sa atin. Paldo. Paldo mag-atin. Na, oo. At meron din ba kayong pagkalugi? Ay, meron po. Minsan po nga mahina po ang suma namin. Oo. Wala pong kita ang mga tao. Oo. Katulad po ang dagat. Pag kumulo po ang dagat, wala rin po. Maliit din talaga yung Tapos pag wala po masyadong paalis. Tapos hindi pa season. Ano? So, anong ginagawa niyo? Halimbawa may tira? Anong ginagawa niyo? Niluluto po uli namin siya sa gata po uli. Oo. Yung gata po niya uli, naluto po namin. Naluto uli. Tapos pwede mo po uli siya ibenta bukas. Ibig sabihin, ano niyo o paano? Ipapakuloyin po uli namin siya, lulutuin po uli namin siya. So, nagataan sa labas? Opo. So, bukod doon sa gata na kasama, yung bahaw, oo, na suman, ay lalagyan uli nyo ng gata. Gata po, opo. Pakukuluin nyo na may gata. Ay, tekatanong lang natin, paano ba yung pagluto ninyo? Bukod dito sa may gata na itong bigas na ari, may nakita ko, nilalagyan pa rin nyo ng gata sa labas? Bukod sa tubig? Yung ibabaw lang po nakuha namin to. Oo. Ibig sabihin yung pinakang ano lang po niya talaga pinakang. O kaya nga, ibig sabihin habang niluluto, nilalagyan pa rin ng gata. Hindi na po. Pag kami po ay nakasigang na. Oo. Opo, nalagyan po namin. Nalagyan pa. Sabaw po yun pala isa sa sekreto. Yan. Kaya mas masarap dahil loob at labas ay talagang may gata. May gata. Ayan. Huwag lang nyo akainin yung lalagyan, ha? Dahil merong gata. So, joke lang po yun. So, ayan. At nakakatuwa na itong simple na sa bahay lamang na ginagawa ay naging pangkabuhayan na ng isang pamilya sa loob ng mahigit ilang taon na, Ate Carla? 37 years. No, ikay bata pa. Ay, sinanay mo pa at si lola mo pa? Ay, matagal na po si nanay. Si tata. Sa tingin mo, may ilang taon na? Ay, siguro po ay, nung maliit pa po si nanay daw din po siya nag-ano nito. Nag-asuman. Ay, 75 na po si nanay. Ibig sabihin, almost 70 years na. Ay, siguro po ay namatay ay 88 na po ay. Imagine, mga karealidad. So, yun nga po ang inasabi natin na nakakatuwa. Hindi alam ng pangkaraniwan, unang marami sa atin na itong simpleng buhay na ito ay pangkabuhayan. At may malaking ambag sa ating pong mga taga Marinduque. Dahil pag sinabing suman, isa sa pangunahing pagkain, kakanin dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At may unique na lasa ang suman ng gasan. Ayan. Ate Carla, siguro, para sa ating mga nanonood, ano pa yung mga encouraging word mo o gusto mong, para ma-encourage yung ating mga kababayan na nagpaplanong magnegosyo, kahit nasa bahay lang, ano ang ipapayo mo sa kanila? Ang maipapayo ko lang po, magtiyaga silang magawa ng suman. Oo. Tapos, kung ano mang produkto meron sila, kung hindi man suman. Kung nilang produkto, kung hindi naman po suman o mga kanin, ay okay din po naman. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang po talaga. Pag wala ka pong tiyaga, wala kang nilaga. Ayan. Sabi po ng mga kasabihan ng matatanda. Kung si Ate Priscil kanina, ang sabi niya, yung suman ninyo kaya masarap ay mayroong ingredients na pagmamahal. Sa iyo naman ay mayroong, para ikaw naman ay umunlad, ay mayroong sipag at tiyaga. Ayan. Dapat po talaga kasama yun. Oo. At ano pa may papayo mo doon sa mga medyo nadi-discourage, pagka nalulugi, o kaya ay nahihirapan? Diretso pa rin po. Pag may lugi po, ay may balik pa rin po yun. May balik pa rin. May tubo ka pa rin po nun. Oo. Ito po naman ay hindi naman po agad masisira. Basta lutuin po uli ito. Oo. At saka, sabi nga ni, pagka mayroong pagsubok, Opo. may ups at meron ding down. At pag mayroon down, ay meron ding ups. Ayan. So, ayan. At bago tayo magtapos, Ate Carla, doon sa mga gustong umorder sa inyo, gustong matikman ang masarap na suman
ng Masiga-Agasan, anyayahan mo sila? Inaanyayahan ko po ng taga Marinduque po kung saan po silang lugar ay pwede po silang mag-order po sa amin. Ito po ang abay ko po yung cellphone number. Pakibigay mo yung cellphone number mo. Abigay ko po yung cellphone dito number sa camera, ko. typingin yan. Ito po ay 0930-4281-607. Yun lang po. Okay. Ulitin natin, Ate Carna. Yung mga kliyente mo, yung mga hindi na na-order, anyayahan mo ulit sila. Yung taga Santa Cruz ko po dyan, si Ma'am Rosana. Ma'am Rosana, nandito na po ulit ako. Ito po yung cellphone number ko po na hindi mo po ako makontak. 0930-4281-607 po. Ulitin natin. 0930. Okay. 4281-607 po. Ayan, yun yung number. Ano yan? Smart? Smart. Atok and text po. Atok and text. So, pwede po kayo mag-text o tumawag kay Ate Carna, para sa inyong mga pre-order, ilang days na before, kung pwede? Pwede po ay mga 3 days po. 3 days. 2 to 3 days. po namin. Oo. Kasi po, mahirap kami magabigay po ng hilaw. Suman, masisira po ang aming produkto. Ayun, dapat talagang lutong-luto. Opo, Napainin pa ba yun, Ate Carla? Opo. Napainin pa. Alas 4 po namin bago aahunin po yun. Oo. So, may ilang oras pala bago tayo magtapos? Baka may mga nanonood magtatanong, mga ilang oras pala nga ito niluluto? Mga 3 oras po. Depende po sa malagkit. 3 oras? Opo. So, bakit depende sa malagkit? Kasi po yung malagkit po, minsan makabibili ka po na matigas. Ayun. Katulad po nito, maganda po yung malagkit at bagong ani po. So, pag bagong ani, mas mabilis. Opo. Pag yung naka-stack na po, matagal po siya maluto. Pagka mga laon ay mas matagal. Matagal po. So, yan. At nakakatuwa na makapanayam sa unang episode ng ating programang Ang Realidad, ang isa po sa pamilya na ang pangkabuhayan ay ang pagusuman dito sa Gasan. At muli po sa pangalan ng pamilya ng mga magusuman sa bayan po ng Gasan ng pamilya Inaw, tayo pinagpapasalamat sa pagkakataong kailang ibinigay upang mailhad at may bahagi sa ating mga kababayan ang kailang buhay at kabuhayan sa kanilang pang-araw-araw na takbo ng buhay. Ayan. At muli po, sa lahat ng ating mga kababayan, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan ng ating programa kung saan ay ating pong ilalahad at ibabahagi sa programang ito kung papaano po nabubuhay ang pangkaraniwang mamamayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Paano ba nila pagtagumpayan? Paano ba nila nailalaban ang kailang buhay? At paano ba sila nakakasurvive? Yan po ang ating pong tinatalakay sa programang ito. Kaya nga po, patuloy po kami nag-aanyaya na inyo pong i-share, i-like, ito pong ating programa. At i-follow din niyo po ang DJAR Media Online sapagkat dito natin ilalahad ang tunay na buhay ng ating mga kaubayan. Dito lamang sa programang Ang Realidad. At ako po muli ang inyo pong karealidad, ang inyong kabayan DJAR, DJ Adrian Rosales, na nagsasabing ang buhay ay regalo ng puong may kapal. Habang may buhay, may pag-asa. At ito ang programang Ang Realidad. Magandang araw, mabuhay at stay safe. God bless us all. Generating daw. Ay, hindi mo po. Daw. Ayun. Akala ko yung butas. Hindi ako. Hindi po okay lang. Parang dami. Okay lang po yun. Baka naman lubos. Okay, ganito. Tapos, paano ang tali? Ganun po. Ititik mo na ganyan. Opo. Tapos papunta na po dyan. Ganyan na. Ganyan na po. Ganyan. Paparingin. Tapos ay lang po. Hindi sayang. Ayan. So, ganun po. May challenge po. Hindi basta-basta yung pag-ubuhol. May pura din pala yun. Opo. Pagluag po yun. Apasukin po ng tubig. Tubig. Matabang po siya. Maano po yung lasa niya.